Okay, so mabilis na update lang sa BTC. Siguro mga 10 minutes lang to. Pag-uusapan natin yung potential na galaw ni BTC sa ngayon. Titingnan natin yung impulse wave theory niya. At potentially yung 50% retracement rule na napapansin ko, no, gumagana pala tong 50% retracement rule sa ano, no, sa regular chart. Sa mga other charts din, actually uh, isang type of trading idea siya na luma na siya pero working pa rin hanggang ngayon, no? So, para siyang impulse wave theory lang rin, or basically parang Fibonacci retracement lang rin. Titignan natin yan sa regular chart. So, start tayo sa price action ni BTC sa ngayon. So, baka ano lang yung, no, yung mouse ko medyo sira na. Nagdo-double click na kapag pumipindot na ako. So, kaya siguro yung mga nakarang araw nagkakaroon ako ng issue sa mouse ko. Pero anyway, tignan natin, meron tayong some sort of recovery sa ngayon. Meron tayong push down. Makikita natin yung resistance level, no? Medyo makapapansin natin, obvious yung resistance level natin. At meron tayo dito na swing high na maliit. At ito yung susunod na swing high, no? Dito sa area to. So, meron tayong some sort of impulse 1, 2, second wave ng maliit na impulse na to. Maglalag na naman ako. Yan, maliit na impulse na to. So, 1, 2, 3, 4, 5 papunta dito. So, meron tayo dito sa number 2, no, na some sort of resistance. Okay? So, sa ngayon, medyo hindi natin sure kung magbe-break ba to or kung magre-reject ba ulit tayo. Pero, titignan natin tong malaking candle na to. Try nating aralin kung ano meron dito, no? So, pupunta tayo ng 4 hours. Sa 4 hours, nakakagawa tayo ng potential 5 wave count to the downside dito. Potential lang, hindi natin sure, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 complete dito. So, nagbabounce tayo. Then, gumagawa tayo ng ABC correction sa, at least sa sa nakikita ko ngayon, ha? Nakagawa na tayo ng ABC correction pala, sorry. Hindi gumagawa, nakagawa na tayo. Then, etong push down na to, may potential na some sort of start ng continuation ng retracement na malaking ABC correction. Minimum lang, no? Minimum. Meron tayong A, B, C kung saan man paparating to. Most likely, kung babagsak man tayo, dapat ma-support natin ang area ng 39K hanggang 38K area. So, basically, mga 38,500 kung gigit na lang natin. So, ganun ang nakikita ko sa ngayon. Kasi mapapansin natin, kailangan na natin actually, kung pupunta tayo ng daily, kailangan natin at least ma-reset tong RSI, no? Mapunta tayo sa bandang 50 para sa continuation na bullish to the upside. Sa weekly naman, overbought tayo dito, no? Pero hindi meaning na overbought tayo dito, hindi tayo magpapump. Pwede tayo mag-stay above dito sa taas, no? So, pwedeng umabot lang to ng 70 RSI, magpo-push down ng mabagal or mahina, tapos sa 70 RSI lang tayo mag-bounce. Then, lagi tayo nasa taas ng 70 RSI para sa bullish move. So, mga example niya, no, ganito, no. Sa pa tayo makakita. Ito, no, parang ganito, no. Na medyo balimbing nga lang dito sa 70 RSI ng weekly. Saan pa pwede? Sa monthly ata to, no. Hindi eh. Saan kaya yun? Stochastic RSI yata yung nasa isip ko. Pero, makakita ba tayo sa daily? Hindi rin, no. So, ang point ko lang, no, sa weekly, pwede tayong tumambay dito ng medyo matagal. Kasi for example ito, no. Pwede tayo tumambay dito, yan, retest sa 70 RSI. Tapos isa pang push up. So, retest sa 70 RSI dito, nag-push up, retest sa 70 RSI, yung push down dito, then isa pang higher high. Pwede mangyari na ganun din dito. Ang malakas sa third wave dito, ito, no, meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dito para ma-complete ang mas malaking third wave na to. Okay, so meron tayong some sort of third wave high dito. Babalik tayo sa 70 RSI area, then lower high para dito sa last push to the upside. So meron tayong bearish divergence dito, no. So pwede tayo mag-stay above, no, ng medyo matagal dito sa above 70 RSI, sorry. So kailangan lang natin
abangan ang potential na 70 RSI retest. Kapag hindi nag-retest at bumagsak talaga, makaka-expect tayo ng lower targets most likely. Baka hindi lang 38K or 39K, baka dito sa mga area na to. Ito, no? Mga area na yan. Basically sa 30K hanggang 32K. So, generally 31K, no? Kung igigit na natin. Okay. So, tignan natin sa 1 hour ang current galaw ni BTC. So, meron tayong 5 waves dito, no? Na potential A wave, potential lang. Hindi natin masasabi. Meron na tayong ABC, potential. Hindi rin natin masasabi. At meron tayo actually news dito sa SushiSwap na may hack sa ledger or some sort na ganon, na kapag magla-login sa mga dApps, mga decentralized apps ata ang tawag doon sa mga dApps, may parang phishing type of hack, no, na kinalabas kapag mag-login ka, pinoprompt ka mag-login sa ledger mo, kaya sa MetaMask mo, kaya sa kahit anong klaseng wallet. At kapag pinasok mo yung nilogin mo yung account mo doon, most likely mararoute siya sa hacker. So mabibigay mo yung information mo sa hacker possibly, or pwede mong masendan ng mga coins yung hacker, no. So mukhang resolve na to kasi after sa Twitter, no, na at least sa news sa Twitter, ang sabi ni SushiSwap na-resolve na after mga 2 to 3 hours. So makita natin after na makita or nag-announce na merong hack, nag-dump ng malakas. Then after 2 to 3 hours, 1, 2, 3, nag-pump ulit tayo, no? So tapos na yun, di pa natin sure kung affected yung ibang types of swaps or exchanges. Siguro di natin sure. Di ko masasabi. Pero sa ngayon, kailangan natin mag-ingat doon sa mga types of ganong klaseng hacks, no? So, ingat tayo sa kung saan tayo magla-login, no? Okay. Ang next natin kailangan pag-usapan, meron tayong ABC, no? ABC. Meron tayong potential na 5 waves siguro dito. So, di natin makikita to dito ata. Makikita ba natin? Punta nga tayo ng 15 minutes siguro. 15 minutes. So, ang problema dito since may news dito, hindi natin sure kung tatama ang impulse wave theory natin dito. So, meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Kasi nag-close tayo dito below. Nag-close tayo dito, nag-wick down pa, tapos nag-push up lang rin. So, may potential na 5 waves to, pero hindi natin masasabi ng maayos. At ang kakalabasan, or sabihin natin baka baka hindi valid, no? Pero ewan natin. Pero after nun, kailangan mag-correct na ito. Meron tayong 1, 2, 3 ABC correction, hindi siya higher high dito, so pwedeng valid pa. Then so meron tayong ABC dito. Ang kasunod nito, meron na naman tayong 5 waves dito. So ito mas complete. Meron tayong some sort of possible leading diagonal ata to, no? Di natin sure. 1, 2, 3, 4, 5 na lower low to. Then ito, pwede tayo mag-reject dito sa mga area to kasi meron tayo. So titignan natin ang full retracement nito. 618, no? Meron tayo 618. Nakikita natin sa area ng 618, medyo nagre-reject na siya. Okay? So far, meron tayong ABC na naman dito. A, B, C potential. At baka bumagsak to ng mas malaki na third wave possibly. Na ganito kalalakihan siguro. 1, 2, 3, 4, 5 kung gaano man kalakas to. So, dito sa mga area to, hindi natin sure kung magta-third wave siya, lalo na weekends pa rin, ha. So, hindi natin masasabi kung malakas na klaseng push down to or rejection. Pwede pa rin mag-pump to kasi hindi rin clear tong some sort of move na to, no? Kasi may news dyan. Pero at least sa nakikita ko, pasok pa rin naman silang lahat sa impulse wave theory. Medyo hindi ko lang gusto tong part na to kasi nga may news. Yan lang hindi ko gusto. Okay. So last one sa 1 hour time frame, meron tayong potential breakdown siguro nito. So siguro baka ganito pa ata to.
So kung ayusin natin to, meron tayong potential breakdown ng diagonal line na to. So wala tong ano no, actually na parang some sort of meron kaya. Hindi ko kasi masabi no dahil dito no. So pwedeng diamond pattern to. Ganyan, diamond pattern. So ganito madalas yung diamond pattern no. Nag-close siya below, I mean nagbe-break below or be-break above no. Pero ito ngayon ginagamit ang ilalim nito as retest. So far mukha pa tong bearish sa ngayon. So tataka kayo nasan yung panghuli. Most likely baka dito lang to no. O baka ganyan lang yan no. Basta para siyang diamond na itsura. Hindi ko siya kabisado or more like hindi magandang setup yung itsura nito sa ngayon. So wala akong makitang pattern maliban na lang dito sa diagonal line na to no, na breakdown natin. Tingnan natin ang volume natin. Ang volume, meron tayong increase of volume dito sa breakdown pero hindi siya ganun kalakihan. So pwede natin masabi, okay, parang hindi siya clear break. So meron din tayong higher green volume dito na comparable dito sa wick down tuloy sa dump na to. At potentially pwede pa rin tayo mag-higher high. So ando doon pa rin yung idea na pwede pa rin tayo mag-higher high. Pero sa ngayon, ang itsura niya at least mukha pa siyang bearish sa shorter time frame lang. Sa shorter time frame lang sa 1 hour or more like 15 minutes or 1 hour no. Dito sa mga area to, mukha pa siyang bearish. So hindi natin masasabi. Pero sa longer time frame, bullish pa rin siya. Wag tayong magkakamali doon. Sa longer time frame, sa daily, bullish pa rin ang itsura niya. Okay? Hanggat nasa ibabaw tayo ng mga gantong area, ng mga ganitong area, bullish pa rin tayo. Okay? So, ang mga prediction natin na potential bumagsak na malaki or potential na dito sa mga ganito or dito sa mga to or lower low sabihin natin, walang confirmation of some sort. Wala pa tayo nakikitang any type of confirmation na babagsak tayo ng malakas. Okay? Hanggang ngayon, bullish pa rin ang market structure natin. At least sa longer time frame dito sa daily no, dito sa structure na to. Okay? So buburahin ko lang to saglit. Ito mga to. Mamaya babalik ko kasi yun yung pinaka-guide ko na in case na bumagsak tayo. Kasi medyo may kakaiba sa BTC masasabi ko. Pero anyway, punta tayo ng regular chart. Papakita ko na yung 50% retracement rule. So, meron tayo dito no, sa regular chart, meron tayong 0.5 fib level no. At so far, nagte-trade tayo around dito sa area to. No? So, bakit importante ang 0.5 fib? So, meron tayong tinatawag na 50% retracement rule, no? Ito. Na madalas kapag nagkakaroon tayo ng retracement pabalik sa price ng 50% ng dump or ng pump, nagkakaroon tayo ng reaction no? So ito after an initial sustained price move either up or down, prices retrace to 50% of their initial move. Okay, so ganun din naman kapag if the retracement exceeds 50%, prices should continue to the 62.5%. So basically 618 area or yung golden pocket. Okay, so sa regular chart nga lang to nagagamit most likely atong 50% rule na to. So ganito lang to no, papakita natin mabilis. Taas hanggang dito sa ilalim, makikita natin yung arrow do sa gitna. I-extend ko para makita natin yung arrow sa gitna, ito. Nagte-trade tayo sa around dito sa 50% na to. Okay? So alisin ko lang yung fibs natin. So pwede tayong maka-expect ng some sort of reaction dito. Pwedeng maliit na reaction na ABC correction na maliit na ganito, ABC para mag-correct ayaw mag-drawing ABC na maliit, or sabihin natin yung continuation to the downside na malaki, ganun. Or baka lang magsusupport lang tayo dito sa mga area to, then mag-bounce na, ganun ang inaabangan nating potential na mangyari. At naglalag na naman yung PC ko, pasensya na kasi ang dami kong naka-open na project ngayon kasi nagtatrabaho rin ako no? So hanap tayo ng example na pwede natin makita.
So, eto no, for example, meron tayong ah, yung yung bottom nitong market na to. So, meron tayong ano, bear market dito, bear market. Yung bottom nito, tignan natin mula dito sa ilalim hanggang dito sa taas. So actually, pangit ata ang chart ng daily. So tignan natin sa ano, sa weekly or baka monthly na lang siguro, no? Monthly na lang. Nasaan na siya? Di natin makikita na maayos, no? Teka lang ha. Yan, usog natin. Yan. So ito ang pinaka-bottom ng bear market ng 2018-2019. Okay? So mula sa pinaka-ilalim hanggang dun sa swing high, mapapansin natin kung nasaan siya nagsusupport or nag-close above dun sa 50%. Okay? 50%, then isa pang rally to the upside. Okay, so makakita pa ba tayo ng ganyan? Tignan natin sa other examples. Kunwari, S&P 500. Alisin natin itong volume natin saglit, no? Ano itong mga drawing kong to? So sa S&P 500, kunwari, tignan natin. Ito, no? Meron tayong swing low dito at meron tayong swing high. So tignan natin mula sa swing low. Oops. Nagdo-double click kasi yung ano ko, yung mouse ko, kaya yan. Mula sa swing low hanggang sa swing high, makikita natin ang area kung saan tayo nagbo-bounce. Ito ang wick down. Doon tayo banda sa 50% retracement area. Kasi mali ito, no? Mali. So dapat perfect dapat yun eh. Teka. Yan. Hanggang di ko makita yung ano, yung top. Ayun. Perfect na perfect to, no? Dito sa 50%. So itong area to, importante to, importante to. Na yung 50% retracement rule, kapag nagkakaroon tayo ng retracement, nagkakaroon siya, or 50% retracement, nagkakaroon siya ng reaction. Hindi natin alam kung anong type of reaction, kung mag-higher high ba siya or yung reaction lang na corrective move. Okay? So far, ang ginagawa ng S&P 500 bukang mag-higher high. Magkakaroon ng ATH. Si BTC naman, balimbing dun sa area ng eto, no, dito sa area to. So makikita natin dito sa ano, no, dito sa una nating ginawa, eto, nagwi-wick down tayo sa 50%. Nagwi-wick down tayo, nagwi-wick down. 3 beses tayo nag-wick down in 3 months. Pero yung closest niya above. Okay? Hindi meaning na ano, no, hindi meaning na 50% kailangan saktong 100% to 50% lang talaga. So dito naman sa area to, mula dito hanggang dito, pwede tayo mag-wick up din. Okay? Pero nasa exactly dito tayo sa area to, no? Kapag nag-close tayo sa, sabihin natin weekly, check natin sa weekly, ha. Ito, no? Pakita natin to saglit sa weekly. Okay, weekly, yan hanggang dito, makikita natin yung mga candle closes dito nasa above, tapos biglang may lower low na candle closes na weekly, pero sa monthly wala siyang actually na candle closes below. So dito pwede natin ma-expect din, pwede tayong magkaroon ng candle closes above. Yan, pwede tayong, oops, double click yung mouse ko. Pwede tayong magkaroon ng candle closes above. Yan. Pero pwede pa rin bumalik sa ilalim to. Okay, so itong area to, napaka-importante na ito sa ngayon, ang 50% rule. Okay? So hindi siya ano, no, hindi siya parang ano tawag dito, yung parang kung saan lang nakuha. Actually ginagamit to sa stock market, sa kung ano pang klaseng stocks or kung ano pang klaseng charting, no. Yung pinaka-basic na one of the basics ng retracements, yung 50% rule, no. So pwede natin ma-expect ano kaya gagawin ng BTC dito. Pwedeng magkaroon ng reaction, mahinang reaction to the downside, pwede ring malakas na type of reaction. Okay? So ayun ang ano natin, no, ang kailangan natin abangan. So ito, no, example, ano pa ba? Meron pa ba tayong makikita example dito? Mula dito hanggang dito.
50% rule, pump. Meron ba yung yung correction lang? Hindi 50% to no? Na tayo makitang correction lang Ito most likely hindi no? Ito mula, oops. Teka lang ito kaya mula dito hanggang dito. Lagpas no? Pero pasok pa rin naman siya. Kung dito hanggang dito, dun siya sa area na 50% din no? So medyo malakas sa type of indication tong 50% no? Kung saan siya babounce bago siya tumuloy-tuloy. Yung correction sana gusto ko makita kaso wala akong makita. Ito lang yung nakikita nating correction na or more like dapat hindi natin masabi wala akong makitang correction no na nag-reject. Ay ito okay. Ito so mula sa taas kailangan double click mula sa taas pupunta dito sa ilalim. Ayan, ito example. Ito nakahanap tayo ng correction. So ito yung example no. Mula sa taas hanggang sa ilalim, nag-wick up papunta dun sa taas, pero nag-close below 50%. Okay, dito sa gitna na to no. Then anong ginawa ng BTC? Nagkaroon siya ng corrective move na ABC. Okay? So importante to no, importante tong 50% na to. Okay? So at least ang may expect natin, at least kung magkakaroon tayo ng reaction dito, nagkakaroon na tayo ng some sort of mahinang reaction dito, hindi natin masasabi kung malakas na ba siya o hindi. Nakakita tayo ng some sort of reaction dito, pwede tayo maka-expect ng corrective move to the downside. Hindi natin sure kung malakas or mahina. Okay? Ayun ang una natin kailangan bantayan. Lalo na't ang RSI natin overbought. So masasabi ko kailangan at least mag-reset neto sa mga bandang middle level or kahit man lang sa 70 RSI. So kapag middle level, actually malalim na retracement to kalabasan. Mga ganito siguro kalalim yan. Pero pag mga dito lang, most likely mga bandang dyan lang ang retracement yan, no? So ay siguro kailangan natin pag-usapan. Ano pa ba? Tingnan natin ang DXY. Ang DXY nagkaroon siya ng lower low dito sa structure na to, pero nag-hold pa rin siya sa 618. Ito. So close above pa rin siya sa 618. S&P 500 ganun pa rin, nag-higher high siya. Mukhang invalidated na tong B natin, no? Highly likely na invalidated na. So para truly ma-invalidate to, kailangan nito mag ATH. Hindi natin masasabi kasi pwede pa itong maging irregular flat or flat correction type of na pump na ABC na ganun nakakalabasan. Hindi natin masasabi. Actually bawal pala teka lang. Pwede ba 'yon? Di pala pwede dito yung B kapag ganun ang gagawin ABC, di pwede kasi 5 waves dapat tong C waves. So mali pala erase hindi kasama 'yon. So ay lang yung nakikita ko na potential. Kailangan mag-higher high siya dito sa zero level para masabi natin okay, bullish ang S&P 500. So may expect natin kapag bullish ang S&P 500, may risk on at sa BTC most likely baka correction lang ang gagawin, ang worst case scenario at hindi mag-lower low or magkakaroon ng matinding dump pero kailangan natin tandaan na next year may paparating tayong mga rate cuts. Hindi siya yung sinasabi kong tatlong rate cuts, hindi siya 100% na tatlo lang talaga ang rate cuts. Ay lang yung majority ng boto na mukhang tatlong rate cuts ang gagawin. Majority 'yun. Pwede magbago yung yung decision na 'yon or yung opinion na 'yon ng members ng Fed, Okay, so ay siguro update natin kailangan ba natin ng ng trading idea. Ang trading idea natin dumaan na logarithm yan. Dumaan na dito yung yung 618 area
na meron tayong ABC potential dito. ABC kasi meron tayong completion ng di natin sure kung dito or dito. Basta 1, 2, 3, 4, 5 dito. So makaka-expect tayo dito sa area to na meron tayong A, B, C complete potential. Basta hindi siya hindi niya mai-break tong second wave or magkaroon tayo ng higher high dito, no? Yan. So, nasa area siya ng 618, pwede to mag-reject. So, potential short dito sa mga area to kung babalik man siya or kung mag-higher high, kailangan lang may stop loss, no? Lalo na dito sa mga area to kapag nag-higher high dito sa number 2, medyo bumababa yung probability na magkakaroon pa tayo ng push down. Pwede kasi mag-push up na to. Pero tatandaan natin na nasa pa rin tayo, nasa weekends tayo sa ngayon. Expect natin mababa ang volume natin. Medyo mababa yung volume natin dito, no? Tignan natin sa 1 hour. Medyo mababa. Expect natin walang masyadong galaw si BTC dito sa mga area to. So, pwede tayo makapagpahinga. Di natin kailangan masyado tignan si BTC. Kung gusto nyo mag-iwan ng long or short, stop loss lang talaga, no? At magpahinga sa weekends. Okay? So, let's go update natin. Ingat sa trades at GG's boys.